Akala ko po ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan at pamilya. Pero ang Pasko ng nakaraang taon ito ang araw na nalaman kong ginagamit ng asawa ko, si Leo, at ng kanyang kabit ang bahay bakasyonan ko sa Tagaytay. Sa mismong bahay naman ako sa aking lola habang ako ay nagliligtas ng buhay sa ospital. Sa puntong iyon, hindi ko pa alam pero ang aking pagtitiis ay maihangganan at malapit nang magbago ang lahat. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo may isang kwentong para sa iyo. Ako po si Elena Reyes. Mahigit 45 taong gulang na ako ngayon at kung titingnan niyo po ang buhay ko, masasabi sigurong nasa tuktok ako ng aking karera. Ako ang head ng cardiothoracic surgery sa Philippine General Hospital, SACHI, at halos araw-araw may buhay akong inililigtas. Ikinasal ako kay Leo Mendoza 7 taon na, pero magkasama na kami mula pa noong high school, mahigit 15 taon. Akala ko po noon buo na ang buhay ko, masaya at may saysay. Ang pagiging doktor ay paglilingkod at si Leo, akala ko, siya ang kapareha ko sa buhay na iyon. Ang bawat pahinga ko ay ginto at bawat ngiti niya, akala ko totoo. Isang Pasko ng bisperas po, 8:00 ng gabi iyon. Puno ang ospital at 3 emergency operations na ang natapos ko bago magtanghali. Pagod na po ako pero kailangan kong magpatuloy. Sa aking maikling pahinga, kinuha ko ang aking telepono. Instagram. Isa lang po sanang paraan para makapagpahinga, makita ang buhay ng iba. Pero, alam niyo po, ang unang post na lumabas ay tila isang malaking pako na tumusok sa aking puso. Mula po iyon kay Ate Nika, ang kapatid ni Leo. Isang malaking larawan ng hapagkainan, pinalamutya ng pangpasko, at napapalibutan ng naglalakihang mga ngiti. Naroon po ang mga magulang ni Leo, si Aling Meli at Mang Bert, kasama ang mga pinsan at si Leo. Ang asawa ko. Nakangiti ng ubod ng tamis, may hawak na baso ng alak. At sa tabi niya, isang babaeng blonde, nakasuot ng masikip na pulang damit. Hindi ko pa siya nakita kahit kailan. Ang kamay ni Leo ay nakalagay sa bewang ng babae. Ang caption po ay nagsasabing, "Perpektong Pasko sa aming bahay bakasyonan sa Tagaytay." Nagtipon ng pamilya, masarap na pagkain, at nagtoast para sa mga pagpapala ng taon. Ang aming bahay bakasyonan. Ang aming bahay bakasyonan. Ang bahay bakasyonan ko iyon. Pag-aari ko. Iyon po ang minana ko sa aking lola. Sarili kong lupa, sarili kong bahay, bago pa kami ikasal ni Leo. Isang linggo lang po ang nakalipas, sinabi ni Leo na kanselado ang aming plano para sa Pasko. May sakit daw si Mang Bert at abala si Ate Nika sa trabaho. Sweet pa nga po siya noon, hinikayat akong tanggapin ang duty sa Pasko para makapagligtas ng buhay. Sabi niya, ayos lang ako, ipinapangako ko. At kapag bumalik ka, babawi tayo. Ang sakit po. Ang lahat ay nakangiti, masaya. Lahat sila. Maliban sa akin. Ang bahay bakasyonan ko. Iyon ang aking pribadong santuwaryo. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas, pero instinct ko po ang gumana. Mabilis akong nag-screenshot. Tama po ang naging desisyon ko. Pagkalipas ng 5 minuto, bumalik ako sa profile ni Ate Nika. Wala na. Burado na ang larawan. Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Nagtaklob ako ng aking profesional na maskara. May mga buhay na nakasalalay sa akin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, alam kong may nagising sa loob ko. Isang kakaibang kalmado, isang malamig na determinasyon. Leo, tinataksilan mo ako. Pero naglalaro ka sa maling tao. Ako'y isang siruhano. Sanay sa presyon. Sanay sa paggawa ng plano, 4:00 na po ng madaling araw nang makauwi ako mula sa ospital. Tahimik ang bahay. Si Leo, mahimbing na natutulog. Hindi ko po siya nilapitan. Tumayo lang ako sa pintuan ng aming silid, pinagmamasdan siya.
Ilang beses ko na po bang tinitigan ang mukha niyang iyan at nakita ang aming kinabukasan. Ang mga pangako, ang mga pangarap na magkasama naming binuo. Ngayon, parang isang malaking biro ang lahat. Gumising si Leo kinabukasan, pasado 10:00. Kumusta, mahal? Kailan ka nakauwi? Matindi ba ang duty? Nagkunwari siyang nag-aalala. Sinabi ko pong may pasyente kaming nawala at agad siyang umakto na malungkot. Oh, sayang naman. Pero sigurado akong ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Gusto mo bang ipaghain kita ng almusal? Magkaroon tayo ng Pasko natin ngayon. Ang Pasko natin. Habang kahapon, siya ay nagpasko kasama ang buong pamilya niya, kasama ang babaeng iyon, sa sarili kong bahay bakasyonan. Pilit po akong umiti. Pinanood ko siyang bumangon at pumasok sa banyo, sumisipol pa nga na parang hindi niya ako niloko sa pinakamalupit na paraan. Ngunit wala po akong sinabi. Malinaw po sa akin ang isang bagay. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan bago ako kumilos. At kailangan ko ng plano. Ang bahay bakasyonan na iyon ay akin lang, mana sa aking lola, natanggap bago pa kami ikasal. Gaano na po ba katagal nangyari ito? Sino ang babaeng iyon? Pinunasan ko ang aking mga luha at sinimulan kong mag-isip ng strategic. Gustong maglaro ni Leo? CJ. Pero naglalaro siya laban sa maling babae. Ako'y isang siruhano, sinanay na gumana sa ilalim ng presyon, upang manatiling matatag ang pulso kapag lahat ng nasa paligid ko ay bumabagsak. Nang sumunod na mga araw, nagpakita ako ng pagiging perpekto. Umiti ako, nakipag-usap, nagkunwari akong normal habang isinasagawa ko ang aking plano. Kinausap ko si Ate Beth, ang matalikong kaibigan, sa isang discreet na coffee shop. Ipinakita ko ang larawan nang hindi nagsasabi ng anumang salita. Walang hiya ang unang nasabi ni Ate Beth. Elena, may hinala ako. Huminto ang aking puso. Ano, buntong hininga ni Ate Beth. Ilang buwan na ang nakalipas, nakita ko si Leo sa isang restaurant kasama ang isang blonde. Mukhang napakalapit nila. Gusto ko sanang sabihin sa iyo, pero naisip kong baka kasamahan lang niya sa trabaho. Kailangan kong malaman kung sino sila, sabi ko sa matatag na boses. At kailangan kong malaman ang lahat. May kaibigan akong private investigator, discreet at efficient, sabi ni Ate Beth. 2 oras pagkatapos, kinausap ko na si Ing de la Cruz, ang investigador. Ipinakita ko sa kanya ang larawan, ibinigay ko ang lahat ng detalye. Kailangan ko ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Maaari akong magkaroon ng paunang sagot sa loob ng 48 oras. Noong ika-28, tinawagan po ako ni Eng de la Cruz. Reyes, may impormasyon na po ako. Bilis ng tibok ng puso ko. Sabihin niyo po. Ang babae po ay si Chlo Santos, 29 na taong gulang. Nagtatrabaho siya bilang saleswoman sa parehong tindahan kung saan manager ang asawa niyo. May relasyon na po sila sa loob ng 15 buwan. Nagpatuloy po siya. May mga records po na sila ay madalas pumupunta sa bahay bakasyonan, hindi bababa sa 8 beses sa huling 8 buwan, palagi po kapag kayo ay nakaduty. Huminto si M. de la Cruz. May mga contact po ako sa bangko na nakapag-verify ng mga gasto sa personal na card ng asawa niyo. Mga hotel, mamahaling restaurant, jewelry store, luxury department store. Sa huling 15 buwan, gumastos siya ng mahigit 1.5 milyon. 1,500,000 mula sa kanyang sweldo, habang ako ang nagbabayad ng 70% ng aming mga bill, dahil palagi niyang sinasabi na gipit siya at kailangan niyang tulungan ang kanyang mga magulang. Sana po'y nahimatay na lang ako kung hindi lang ako ganoon kagalit. Kinabukasan po, binisita ko si Atty. Ramirez, ang pinakamahusay na abogado sa divorce sa lungsod. Ipinagpaliwanag ko po ang lahat. Ngumiti si Atty. Ramirez. Hindi po iyon isang magiliw na ngiti.
Ang bahay bakasyonan ay mana nyo, tama po. Bago kayo ikasal. Opo, binana ko po sa aking lola 2 taon bago kami ikasal ni Leo. Perpekto, sabi niya. Ibig sabihin po, ang ari-arian ay ganap na sa inyo. Wala pong karapatan ang asawa niyo doon. Technically, ang ginawa nila ay isang illegal trespassing. Ikinuwento ko po kung paano ako nagbabayad ng 70% ng mga bill habang sinasabi ni Leo na gipit siya, at kung paano natuklasan ng investigador na gumasto siya ng mahigit 1.5 milyon mula sa sarili niyang sweldo kay Chlo sa loob ng 15 buwan. Umiling si Attorney Ramirez. Kaya pala may pera siya, pinili lang niyang gastusin sa kanyang kabit habang kayo ang sumusuporta sa inyong bahay. Ipinapakita nito ang isang malinaw na pattern. Kayong gumastos ng disproportionately sa kasal habang siya ay naglihis ng mga resources. Malaki ang magiging pabor nito sa inyo sa paghahati ng mga ari-arian. Ang bahay bakasyonan ay ganap na sa inyo. Mana bago mag-asawa. Ang bahay na tinitirhan ninyo. Kayo ang nagbigay ng down payment at nagbabayad ng 70% ng mortgage. Mananatili rin po ito sa inyo. Sisimulan ko na po ang paghahanda ng mga papeles. Kailan niyo po gustong ipaalam sa kanya? Hindi pa po ngayon. May plano po ako para sa bagong taon. Nang matapos po akong magpaliwanag, nakangiti si Attorney Ramirez. Reyes, nagkamali ka po ng propesyon. Dapat ay naging abogado ka na. Napakalalim ng pagtataksil na natuklasan ni Elena Reyes, at ngayon ay hawak na niya ang mga sandata ng batas. Ano sa tingin niyo ang susunod niyang hakbang? Talaga bang matututo si Leo sa kanyang ginawa? Ibahagi ang inyong mga hula at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Kung naiintindihan niyo ang sakit at galit ni Elena, at gusto niyo pang masundan ang kanyang kwento ng pagbangon, paki-like po ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po ito para mas marami pang makarinig ng mga aral na kwento tulad nito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang susunod ko pong pinuntahan ay Maharlika Security Solutions. Si Sir Jojo, ang representative, ay nakinig ng mabuti. Hayaan niyo pong malinawan ako. Gusto niyo po ng mga nakatagong security camera na naka-install sa buong ari-arian. Isang alarm system na magde-detect ng anumang hindi otorisadong pagpasok at mag-aalerto sa inyo pati na rin sa lokal na pulisya. Eksakto, sabi ko. At kailangan po itong ma-install bukas, Disyembre 30. Bisperas na po ng bagong taon. May karagdagang bayad po iyan. Wala akong pakialam sa gastos, kailangan bukas. Kaya po namin yan. Hindi malalaman ng nanghihimasok kung ano ang tumama sa kanila. Pumirma po ako sa kontrata. 400,000. Isang huling bagay, sabi ko. Gusto ko po na aktibo ang sistema mula sa araw ng pag-install. Kung may pumasok sa bahay na iyon nang hindi ito dine-deactivate gamit ang password, dapat agad tumunog ang alarma. Tatawagan po muna kayo, tama po, tanong niya. Standard Protocol. Tatawagan namin ang may-ari, kumpirmahin kung ito ay totoong instruksyon, at pagkatapos ay alerto ang mga otoridad. Noong ika-30 ng Disyembre, nagmaneho ako patungong bahay bakasyonan sa Tagaytay habang natutulog si Leo. Naroon na ang grupo ng security company. 3 oras po akong nag-supervise. Ang mga kamera ay napakaliit, halos hindi nakikita. Ang sistema ng alarma ay perpektong na-integrate. Lahat ng mga kandado ay pinalitan. Ang sistema ay nakaprogram na otomatikong mag-activate mamayang 6:00 ng gabi, paliwanag ni Sir Jojo. Maaari niyo pong i-monitor ang lahat ng kamera dito ng real-time sa inyong mobile. Perpekto. Talagang perpekto. Bago po ako umuwi, dumaan ako sa ospital. Nakita ko si EC Garcia sa pasilyo. Garcia, kailangan ko pong kausapin kayo tungkol sa duty bukas. Tiningnan niya ako nang may pag-aalala.
May problema po ba, Jade Reyes? May lumabas po kasing emergency sa pamilya. Hindi ko po kayang gawin ang duty sa bagong taon. Pasensya na po sa huling minuto na abiso. Kumunot ang noo niya, halatang nainis. Elena, bagong taon iyan. Mahirap pong makahanap ng kapalit. Alam ko po at pasensya na talaga, pero hindi po ito maiwasan. Pinanatili ko ang aking matatag at profesional na tono. Buntong hininga siya. CJ, kailangan kong ayusin muli ang schedule, pero may utang ka sa akin, doktor. Salamat, doktor. Babawi po ako. Nakaramdam ako ng bahagyang kurot ng pagkakasala sa kasinungalingan, pero kailangan ito. Para sa katarungan. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa tabi ni Leo, inulit-ulit ko sa isip ang bawat bahagi ng plano. Mga kamera na naka-install, alarma na naka-activate, mga kandado na pinalitan, abogado na handa. Ang tanging kulang na lang ay ang mahulog si Leo sa bitag. Maligayang bagong taon, Leo. Hinding-hindi mo ito malilimutan habang buhay mo. Sumikat po ang araw noong ika-31 ng Disyembre, maliwanag ang langit. Si Leo po ay tila masigla, patuloy na tinitingnan ang kanyang telepono. May problema po ba? Tanong ko ng inosente. Wala, sagot niya, inaayos lang ang ilang bagay. Anong oras ka aalis? Kailangan kong nasa ospital ng alas 5 ng hapon. Malamang aalis ako dito bago magtanghali. Nakita ko po ang relief sa kanyang mukha. Alas 11:45 ng umaga, naghanda na ako. Inilagay ko ang aking uniforme sa aking bag. Si Leo po ay sabik na nakamasid. Sigurado ka bang magiging maayos ka ng mag-isa? Huwag kang mag-alala. Sa katunayan, baka lumabas ako mamaya para bumili ng ilang bagay para sa panonood ng pelikula mamaya. Hinalikan ko po siya sa pisngi. Sige, mahal. I love you. At maraming buhay ang iligtas mo. Ililigtas ko ang sarili kong buhay, isip ko. Pumasok po ako sa kotse at umandar, pero hindi ako sa ospital dumiretso. Dumiretso po ako sa kondo ng aking kaibigang si Ate Beth, na naghihintay na sa akin na may kape at laptop na konektado sa sistema ng kamera. Handa na para sa palabas? Tanong niya. Higit pa sa handa. Alas 12:53 ng hapon po nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Leo. Kakagaling lang sa supermarket. Enjoy your duty, love. Umirap si Ate Beth. Manloloko. Alas 1:47 ng hapon, tumunog ang alarma ng security system. Sa screen ng laptop, nakita ko po ang kotse ni Leo na nagpa-park sa harap ng bahay bakasyonan. 2 pang kotse ang sumunod sa kanya. Bumukas ang mga pinto. Lumabas si Leo at Chlo mula sa unang sasakyan, kasama ang kanyang pinsan na si Kuya Dodong at ang asawa nito. Mula sa pangalawang kotse ay bumaba ang mga magulang ni Leo, si Aling Meli at Mang Bert, si Tita Celia at Tio Anselmo. Si Ate Nika naman po ay lumabas sa ikatlong sasakyan, kasama ang kanyang asawa at isa pang pinsan at ang asawa nito. May mataas na kalidad na audio ang mga kamera. Naririnig ko ang bawat salita ng malinaw na parang nandoon din ako. Lumapit po si Leo sa pangunahing pintuan, naghahanap sa kanyang keychain. Narinig ko po ang tunog ng mga susi, pagkatapos ay ang tunog ng pagtatangka niyang isalpak ang isang susi sa kandado. Sa tingin ko, mali ang nadala kong susi. Ang kanyang boses ay narinig sa speakers ng laptop ng perpektong malinaw. Ilang beses pa siyang sumubok. Ang tunog ng bakal na kumakalabog sa bagong kandado na hindi na kumikilala sa metal na iyon. Leo, anong nangyayari? Ang boses ni Chlo ay matinis. Paano ka nagkamali ng susi? Walang gumagana. Stuck yata. Anong gagawin mo? Sigaw ni Chlo. Kailangan kong basagin ang salamin sa likod na pinto para makapasok. Wala nang ibang paraan. Aayusin ko na lang mamaya. Hindi ako babalik sa bahay para lang sa susi. Leo, hindi ito tama, simula ni Aling Meli.
Ma, ayos lang. Magtiwala ka sa akin. Binasag niya ang salamin at binuksan ang pinto mula sa loob. Sa sandaling tumapak siya sa loob, na-detect ng sistema ang pagpasok. 15 segundo pagkatapos, tumunog ang telepono ko. Ginang Reyes, mayroon po kaming na-detect na intrusion. Kayo po ba ay nasa ari-arian? Wala po ako at hindi ko po pinayagan ang sinuman. Ito ay tunay na intrusion. Naiintindihan. Inaabisuhan na po namin ang mga otoridad. Dapat pong dumating ang pulis sa loob ng 10 minuto. Sa mga kamera, pinanood ko po si Leo na tinutulungan ang lahat na makapasok. Sa loob ng bahay, si Chlo ay nag-selfie sa bawat sulok. Halata pong komportable na siya doon. Leo, ang ganda ng bahay na ito, napaka-rustic at elegant. Siguradong napakamahal nito. Ngayon po ay nagkakahalaga na ito ng mga 15 milyon, madali kasinungalingan ni Leo. Binili ko po ito ilang taon na ang nakalipas bilang investment. Mga 15 milyon wala ka ni 15,000. 5 minuto po pagkatapos, nakita ko ang mga asul at pulang ilaw. 2 sasakyan ng pulis ang dumating. Sa loob ng bahay may sumigaw. May pulis sa labas? Agad po ang takot. Ano? Bakit? Tumakbo si Leo sa bintana. Malalakas na katok sa pangunahing pintuan. Pulis! Buksan ang pinto. Binuksan po ni Leo nang nanginginig ang mga kamay. 3 pulis ang nasa labas. Magandang hapon. Nakatanggap po kami ng abiso ng trespass sa ari-ariang ito. Identification po, pakiusap. Ako po si Leo Mendoza, pero sigurado pong may pagkakamali. Ginoong Mendoza, sa inyo po ba ang ari-ariang ito? Ah, sa pamilya po. Sa asawa ko po. Ang ari-arian po ay nakarehistro sa pangalan ni Elena Reyes. Siya po ba ang asawa niyo? Si Chlo, na nasa tabi ni Leo, ay nanigas. Asawa? May asawa ka? Tumaas ang boses niya ng 1 octave. Leo, sinabi mo sa akin na sa iyo ang bahay na ito, na magkahiwalay kayo. Chlo, tumahimik ka, bulong ni Leo ng pasipol, nanlalaki ang mga mata sa takot. Huwag mo akong patahimikin, sinungaling. Ginoong Mendoza, putol ng pulis sa mas matigas na boses. Ulitin ko ang tanong. Si Elena Reyes po ba ang asawa niyo? Opo, eksakto. Iyan po ang apelyido ng asawa ko. Pero, tingnan niyo po, sigurado pong may hindi pagkakaintindihan. Hayaan niyo po akong tawagan siya. Ipapaunawa niya ang lahat. Kinuha po ni Leo ang telepono mula sa kanyang bulsa nang nanginginig ang mga kamay at dinyal ang numero ko. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono ko sa tabi ko. Tiningnan ko. Hinayaan ko lang po itong tumunog ng tumunog hanggang sa mapunta sa voicemail. Hindi po sumasagot, sabi ni Leo sa boses na lalong desperado. Pero dahil po siya ay doktor, emergency surgeon. Nakaduty po siya ngayon sa ospital. Siguro po ay nasa operasyon siya o kung ano paman. Hindi po niya kayang sumagot, pero ipinapangako ko po sa inyo na, tiningnan ng pulis si Leo, pagkatapos ay si Chlo, na nasa tabi pa rin niya, bagaman nakakrus na ang mga braso at galit na galit ang mukha. Humigpit ang ekspresyon ng opisyal. Hayaan niyo po akong malinawan, Ginoong Mendoza. Ang asawa niyo, na isang doktor, ay nasa ospital, nagliligtas ng buhay sa mismong sandaling ito. Itinuro niya si Chlo, habang kayo ay narito kasama ang ibang babae sa kanyang ari-arian. Namutla si Leo. Umurong si Chlo, nanlalaki ang mga mata sa takot at galit. Hindi po iyan. Hindi niyo po naiintindihan. Naiintindihan ko po ng perpekto, Ginoo. Lumakad ang pinakamatandang pulis sa likod na pinto ng bahay, pinagmamasdan ang mga basag na salamin na nakakalat sa sahig at ang nasirang frame. Yumuko siya, sinuri ang mga piraso. Pagkatapos ay tiningnan niya si Leo nang may ekspresyon na walang pagdududa sa iniisip niya. Ginoong Mendoza,
Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano nabasag ang salaming ito? Lumunok si Leo. Ako, hindi po gumana ang susi, alam niyo po. Sinubukan ko po ang lahat ng pinto at walang bumukas. Siguro po ay naipit ang kandado dahil sa lamig o kung ano paman, kaya wala po akong nagawa. Kailangan ko pong basagin ang salamin para makapasok kami, pero ayusin ko po yan. Tatawagan ko po ang isang glass repairman bukas din. Kailangan niyong basagin ang salamin ng pinto, ulit ng pulis ng walang intonasyon, ng ari-arian ng inyong asawa, na ayon sa kanya ay nag-abiso sa amin na wala siyang pinahintulutan na pumasok dito. Pero isang hindi pagkakaintindihan po iyan. Alam po ni Elena na ginagamit ko ang bahay kapag wala siya. Palagi ko pong ginagamit ang susi, sa pagkakataong ito lang po ay hindi gumana. Ginoong Mendoza, putol ang pulis, na halatang ubos na ang pasensya. Hindi po ito isang hindi pagkakaintindihan. Ito po ay malicious mischief at illegal trespassing. Bumuka ang bibig ni Leo, isinara at muling binuka. Walang salitang lumabas. Lumingon ang pulis sa grupo ng mga tao na nakamasid sa lahat ng mailalong lumalaking takot. CJ, lahat po kayo ay kailangan sumama sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng pahayag. Gagawin po natin ito ng maayos. Pumila po kayo, pakiusap. Isa-isa po silang lumabas sa bahay. Na-capture ng mga kamera ang kanilang mga ekspresyon ng pagkabigla. Isang mas batang pulis ang may kinumpirma sa computer. Sargento, may problema po tayo. Ang blonde na babae, si Chlo Santos, ay may pending arrest warrant. Arrest warrant? Namutla si Chlo. Hindi po iyan totoo. Chlo Santos. Petsa ng kapanganakan, Abril 3, 1996. Opo, ako po iyan. May pending arrest warrant po sa kasong physical injury with aggravating circumstances. Isang insidente po sa isang ex-boyfriend. Hindi po siya sumipot sa court hearing. Kailangan ko po kayong pakiusapan na ilagay ang mga kamay niyo sa likod. Isang hindi pagkakaintindihan po iyan. Self-defense po iyon. 2 pulis ang humawak sa kanya habang nilalagyan siya ng posas. Sumisigaw siya, dumudura, sumisipa. Leo, gumawa ka ng paraan. Tulungan mo ako. Nanigas po si Leo. Lumingon si Hick Morales sa grupo. CJ, lahat po kayo ay kailangan sumama sa presinto para magbigay ng pahayag. Nang umalis na po ang huling patrol car, hinayaan ko po ang aking sarili na magpahinga. Napaupo ako sa sofa ni Ate Beth, nanginginig sa relief. Gosh, Elena, sabi ni Ate Beth. Ang galing mo. At ang pag-aresto kay Chlo. Swerte ba iyon o alam mo na? Wala akong ideya, sagot ko. Purong karma, ate. Nagsimula po kaming magtawanan, tumutulo ang luha sa aming mga pisngi. Hindi pa po natatapos ang bisperas ng bagong taon nang tumunog muli ang aking telepono. Numero po iyon mula sa presinto. Si Liu po. Ang boses niya ay desperado, halos hindi ko na po makilala. Elena, kailangan mo akong pakinggan. Nagkaroon ng kakilakilabot na hindi pagkakaunawaan. Ang mga salita po niya ay parang tumatakbo. Pagkaalis mo para sa duty, tinawagan ako ng mga magulang ko. Sinabi nilang napakaganda ng pakiramdam ni Papa, mas mabuti pa kaysa dati, at magandang magkaroon ng salo-salo sa bagong taon. Nagmungkahi silang pumunta sa bahay bakasyonan, at naisip ko, bakit hindi? Kinuha ko ang susi pero nagkamali ako ng keychain. Alam mo naman kung gaano ako makakalimutin. At nang dumating kami at hindi gumana ang susi, hindi ko na gustong pabalikin ang lahat para lang doon. Huminto siya sandali para huminga. Kaya ayon, nabasag ko ang salamin. Isang katangahan, alam ko, pero hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Naaresto ako. May tumawag daw sa pulisya. Siguro po ay kapitbahay na tsismosa.
At nang tawagan ka, sinabi mo hindi mo pinayagan ang pagpasok, pero kami naman iyon. Hindi ko po kayang ipaalam sa iyo na pupunta kami dahil biglaan lang ang lahat. Nanahimik lang po ako. Elena, nandyan ka ba? Nakikinig ako. Nakikinig ako, sabi ko. Kaya po, kailangan mo pong pumunta sa presinto at sabihin sa kanila na isang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat, na pinahintulutan mo akong gamitin ang bahay. Pakiusap, nasa kulungan ako. Elena, isa itong bangungot. Ipinikit ko po ang aking mga mata. Ang kasinungalingan ay napakakomplikado, napakakumbinsido, kung hindi ko lang po alam ang totoo, marahil ay maniniwala pa ako. Leo, kumalma ka. Huminga ka. Naniniwala ka ba sa akin? Pakiusap, sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin. Naniniwala ako, sabi ko ng malumanay. Nagkunwari lang po ako. Ito ay isang kakilakilabot na hindi pagkakaunawaan. Susulutin ko ito ngayon. Pupunta ako sa istasyon ng pulisya upang bawiin ang kaso at ipaliwanag na may pahintulot ka. Lalabas ka ngayong araw. Talaga? Totoo. Oh, Elena. Alam ko na. Alam kong maiintindihan mo. Napakagaling mo. Palagi ka naman. Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Ibinaba ko po ang telepono. Tumayo ako sa sofa. Tumingin ako sa paligid, sa bahay na malapit ng hindi magiging akin, ngunit sa ngayon ay naglalaman pa rin ng mga bakas ng 7 taon ng kasinungalingan. Hindi po ako pumunta sa anumang istasyon ng pulisya. Pagkalipas po ng 3 oras, muling tumunog ang aking telepono. Hindi po ako sumagot. Tumunog ito ng 3 beses pa. Hinayaan ko lang po itong mapunta sa voicemail. Sa huli, isang voicemail message. Elena! Elena, anong nangyari? Sabi mo pupunta ka para ilabas ako dito. Pakiusap, sagutin mo ang telepono. Kailangan kong makalabas dito, pakiusap. Binura ko po ang mensahe nang hindi pa natatapos pakinggan. Kinabukasan, Enero 2, naganap ang hearing ni Leo ng alas 10 ng umaga. Hindi po ako pumunta, pero naroon si Attorney Ramirez bilang observer at tinawagan niya ako agad pagkatapos. Walang abogado si Leo. Nagtalaga sa kanya ang korte ng public attorney. Ang bail po ay itinakda sa 500,000. Naroon din po ang kanyang pamilya. Sinubukan niyang bayaran ang bail. Sinubukan po ni Leo na gamitin ang credit card, ngunit nadeni ang transaksyon. Sinubukan pa niya ng 2 beses, iniisip na error lang ng sistema, pero hindi po. Umiti po ako. Nalaman na niya. Tila po wala sa pamilya ang mai-500,000 na available. Kitang-kita po ang kanyang pagkabigla nang hindi gumana ang card. Nagsimula siyang tawagan ako ng sunod-sunod mula sa korte, pero sa tingin ko, hindi po ako sumagot. Hindi po ako sumagot, opo. Kaya, mananatili siya doon hanggang makakuha sila ng pera para sa bail o hanggang sa magpasya ka na magbayad, na sa tingin ko ay hindi mangyayari. Tama po ang hinala niyo. Hindi po nagtagal. Alas 11:30, tumunog ang telepono ko, isang numero na kilala ko, biyenan ko, sagot ko. Sabihin niyo po. Elena, ang kanyang boses ay tensyonado, pinipigil. Sa wakas sumagot ka. Nakakulong si Leo mula pa noong ika-31. Nasaan ka? Nasa bahay po ako, umiinom ng tsaa. Nakakulong ang anak ko dahil sa hindi pagkakaintindihan. Kailangan mong pumunta sa korte at bayaran ang kanyang bail. May pera ka niyan? Opo, meron po ako, pero hindi ko babayaran. Paano mo nasabing hindi ka magbabayad? Asawa mo siya. Ano ang problema mo? Ang problema ko? Gusto mo ba talagang malaman ang problema ko, Aling Meli? Ang problema ko ay ang buong pamilya ninyo. At saka, asawa ko iyon. Hindi na siya problema ko.
Handa na ang mga papeles ng diborsyo. Nanigas po si Aling Meli. Elena, hindi ka siguro nagbibiro. Anong kwento iyan? Nasa kulungan siya. Kailangan mo siyang ilabas doon. Ilalabas mo siya. Anak mo siya. Bayaran mo ang kanyang bail, sagot ko ng mahinahon. O mas mabuti pa, pakiusapan mo si Chlo na magbayad. Sigurado akong mayroon siyang mapagpipilian sa mga mamahaling regalo na ibinigay ni Leo sa kanya. Natahimik po siya. Pagkatapos, Chlo. Anong Chlo? Halos matawa po ako. Seryoso ba kayo, Aling Meli? Magkukunwari tayo ngayon. Chlo Santos, ang babaeng blonde na nakapulang damit na kasama ni Leo noong Pasko at Bagong Taon. Ang babaeng matagal na niyang kabit, mahigit 15 buwan. Ang babaeng kilalang-kilala ninyo, dahil nandoon kayong lahat sa dalawang salusalo, ipinagdiriwang ang kanyang pagtataksil. Isang mas mahabang katahimikan. Tingnan mo, Elena. Nagbago ang kanyang boses. Naging depensibo. Si Chlo ay isang libangan lang para kay Leo. Palagi kanyang minahal. Alam mo iyan. Palagi ikaw. Libangan? Lumabas po ang aking boses na nag-ielo. Isang mabilis na libangan na tumagal ng mahigit 1 taon. Isang libangan kung saan gumasto siya ng 10,000 piso. Isang libangan na alam at kinukubli ng buong pamilya. Sa nakikita ko, hindi po nagkalayo ang puno sa bunga. Sumabog si Aling Meli. Palagi kang naniniwala na mas magaling ka kaysa sa iba. Isang mayabang na doktora, feelinggera, pakiramdam mo ay nakakataas ka dahil lang sa ikaw ay doktor. Hindi ka kailanman naging sapat para sa anak ko. Nakakatawa, sagot ko ng mahinahon. Masaya naman kayo sa lahat ng naibibigay ng mayabang na doktora, hindi ba? Ang mga biyaheng binayaran ko, ang mga mamahaling hapunan, ang mga regalo sa Pasko, ang bahay bakasyonan na gustong-gusto ninyong gamitin, lahat ay mula sa pera ng aking pagiging mayabang na doktora. Hindi po siya nakasagot. At saka, patuloy ko, may sorpresa po kayong naghihintay sa pintuan ng bahay niyo. Enjoy po kayo. Ibinaba ko po ang telepono bago pa siya makasagot. 4 na oras po pagkatapos, muling tumunog ang aking telepono. Si Leo po. Tila, nagawa nilang bayaran ang bail. Elena! Elena, anong ginawa mo? Baliw na ang nanay ko. Ipinadala mo ang mga gamit ko sa bahay nila, kasama ang mga papeles ng diborsyo. Hindi mo ako pwedeng paalisin sa bahay natin. Binili natin iyon ng magkasama. Hindi, Leo, sagot ko. Binili ko iyon. Ako ang nagbigay ng down payment. Ako ang nagbayad ng 70% ng mga buwanang bayarin sa loob ng maraming taon. May kumpletong pag-aaral ang aking abogado tungkol sa lahat ng bayarin. Lahat ay nakadokumento. Hindi mahalaga yan. Kasal tayo. May karapatan ako. May karapatan kang tanggapin ang aking alok o magpunta sa korte at mawala ng mas marami. May dokumentasyon si Attorney Ramirez ng bawat sentimo na ginastos ko sa bahay, sa mga bill, sa pagkain, sa mga biyahe. Bawat sentimo na aking inambag habang itinatabi mo ang iyong pera para gastusin kay Chlo. Gusto mo ba talagang ipagsapalaran yan? Natahimik po siya. Pag-isipan mong mabuti, patuloy ko. Ang 5% ng bahay ay sapat na pera para makapagsimula ka muli. Kung pupunta tayo sa korte, ikaw pa ang may utang sa akin. Hindi pa ito tapos, sabi niya sa boses na nanginginig sa galit. Ipaglalaban ko ang sa akin. Sige, sagot ko. Naghihintay ang aking abogado sa iyo. Ibinaba ko po ang telepono. Noong Enero 1, maaga po akong nagising. Oras na para tapusin ang trabaho. Una, tinawagan ko po ang credit card company. Gusto ko pong i-cancel ang supplementary card na nakalink sa aking account. Opo, iyong nakapangalan kay Leo Mendoza. Agad-agad po, pakiusap.
Maaari po bang malaman ang dahilan, Ginang? Magdidiborsyo po ako. Hindi na po siya otorisado na gamitin ang aking credit. Naiintindihan ko po ng perpekto. Ang card po ay kanselado sa loob ng 2 oras. Nais po ba nating humiling ng bagong card number para sa inyo para sa seguridad? Opo, pakiusap. Pagkatapos po, inubos ko ang buong araw sa pagbabalot ng maingat sa bawat gamit ni Leo. Bawat damit na nilabhan at inaplants ako ng daan-daang beses, bawat peres ng sapatos na iniiwan niya, bawat personal na gamit na bahagi ng aming buhay mag-asawa. Inilagay ko po ang lahat sa mga organisadong kahon at inipon sa garahe. Tinanggal ko ang mga litrato naming magkasama mula sa mga frame sa sala, sa dingding ng pasilyo, sa mesa sa tabi ng kama. Itinabi ko ang mga regalong ibinigay niya sa akin sa loob ng maraming taon. Ang ilan ay binayaran mula sa supplementary credit card, mula sa aking account, ibig sabihin, sa pera ko. Nang matapos po ako, pagsapit ng hapon, iba na ang pakiramdam ng bahay. Mas magaan, mas malinis, mas akin. Kinuha ko po ang aking telepono at tinawagan ang isang moving company. Kailangan ko pong mag-schedule ng paglilipat bukas, Enero 2. Anong oras po, Ginang? 10:00 ng umaga. Kailangan niyo pong kunin ang mga kahon sa aking garahe at ihatid sa isang partikular na address. Ibinigay ko po ang address ng bahay ng mga magulang ni Leo. Maaari niyo pong iwan ang lahat sa pangunahing pintuan. Hindi na po kailangan na kumatok. Iwanan niyo lang po ang lahat na nakatumpok sa pasukan. At may isang malaking sobre po na kailangan ay malinaw na nakikita sa ibabaw ng tumpok. Naiintindihan. Gagawin po namin. Salamat, ibinaba ko po ang telepono ng nakangiti. 10:00 ng umaga, habang si Leo ay nasa korte, ang kanyang mga gamit ay ihahatid sa bahay ng kanyang mga magulang, kasama ang mga papeles ng diborsyo na naghihintay sa kanya sa ibabaw. Tamang-tama ang timing. Kung ay patuloy na nakikinig hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng isa sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa kwentong ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang huling bahagi, ang pagbangon mula sa abo at ang paghahanap ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ilang araw po pagkatapos, nakalabas na rin si Chloe. Bayad na ang kanyang bail sa tulong ng kanyang pamilya. At ang una po niyang ginawa ay dumiretso sa tindahan kung saan sila nagtatrabaho ni Leo. Nalaman ko po iyan dahil mabilis na kumalat ang balita sa social media. Nagkaroon po si Chloe ng isang malaking iskandalo sa gitna ng oras ng trabaho. Sumisigaw na niloko siya ni Leo, nakasal ito, na pinagsamantalahan siya, at sinaktan niya si Leo sa harap ng lahat. Kinunan po iyon ng video ng mga customer at empleyado. Naging viral po ito sa loob lamang ng ilang oras. Tinawagan po ang regional manager. Isang internal investigation ang nagbunyag na si Leo, bilang manager, ay nagkaroon ng hindi angkop na relasyon sa isang subordinate. Pareho po silang tinanggal sa trabaho. Ipinadala po sa akin ni Ate Beth ang mga video. Pinanood ko po iyon ng isang beses. Nakita ko si Leo na pilit pinapakalma si Chloe habang sinasampal siya nito sa gitna ng tindahan. Ngumiti po ako. Isang linggo po pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Ramirez. Elena, pinirmahan na po ni Leo ang mga papeles. Mabilis po ang tibok ng puso ko. Pinirmahan po niya ang lahat. Tinanggap niya po ng buo ang inyong mga termino. Ang divorce po ay magiging pinal sa loob ng 60 araw. Ipinikit ko po ang aking mga mata, nakaramdam ako ng isang malaking bigat na natanggal sa aking mga balikat. Hindi po siya sumubok na makipagnegosasyon ng kahit isang salita. Sa tingin ko po ay na-realize niya na wala siyang kakayahang kumuha ng disenteng abogado at lalo lang lalala ang mga bagay kung patatagalin pa ang proseso. Ngayon po ay nakatira siya sa kanyang mga magulang, walang trabaho at may criminal record.
Kayo po ang nagwagi. Hindi po tungkol sa panalo, attorney, sagot ko. Ito po ay tungkol sa pagbawi ng aking buhay. At nabawi niyo po iyon. Congratulations! Pagkalipas po ng 60 araw, pinal na ang divorce. Ang una ko pong ginawa ay muling gamitin ang aking apelyido. Hindi na po ako si Elena Mendoza, ako ngayon ay si Elena Reyes muli, ang pangalang nagdadala ng lakas ng aking mga lolo't lola, ang dignidad ng aking pamilya, at ang aking tunay na pagkakakilanlan. Ang mga sumunod na buwan ay panahon ng pagtatayo muli. Ibinenta ko po ang bahay na tinitirhan namin sa isang napakagandang presyo. Ibinayad ko ang 5% kay Leo, ayon sa napagkasunduan, at hindi ko na po siya kinausap muli. Nalaman ko po sa mga magkakakilala namin na nakatira pa rin siya sa kanyang mga magulang, na nagtatrabaho siya bilang part-timer sa isang bodega, at nawala ang kanyang kotse dahil hindi na niya kayang bayaran ang mga monthly. Si Chlo po ay lumipat sa ibang lungsod, sinubukang magsimula muli, malayo sa iskandalo. Ang pamilya po ni Leo ay ni-block ako sa lahat ng social media. Ayos lang po sa akin iyon. Lumipat po ako sa isang modernong penthouse sa sentro, isang ika-negatibo 15 palapag na may tanawin sa Manila skyline. Dinisenyo ko po ang bawat sulok ayon sa aking gusto, gamit ang aking mga paboritong kulay, ang aking mga piniling kasangkapan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatira po ako sa isang espasyo na ganap na akin. Ang trabaho po sa ospital ay nanatiling matindi ngunit nagbibigay kasiyahan. Nagliligtas po ako ng buhay, gumagawa ng pagbabago, at umuuwi sa isang tahimik at payapang apartment. Walang kasinungalingan, walang tensyon, nang hindi kailangang magkunwari na hindi ko nakikita ang mga senyales. Ang bahay bakasyonan sa Tagaytay ay nanatiling akin buo, naghihintay. Minsan po ay pumupunta ako doon tuwing weekend, umuupo sa beranda para tingnan ang tubig at tahimik na nagpapasalamat sa aking lola dahil iniwan niya sa akin ang santuwaryo na iyon. 6 na buwan po pagkatapos ng divorce, nasa isang coffee shop ako malapit sa ospital nang tumunog ang telepono ko. Numero po na hindi kilala. Sumagot ako ng maingat. Hello, Yeg Reyes? Ako po si Chlo Santos. Nanigas po ako. Chlo, sabi ko. Alam ko pong ayaw niyo akong kausapin, pero kailangan ko pong tumawag. Kailangan ko pong humingi ng paumanhin. Wala po akong sinabi. Hindi ko po alam na kasal siya. Sumumpa po akong hindi ko alam. Sabi po niya ay magkahiwalay kayo, na ang divorce ay formalidad lang. Naniwala po ako sa kanya. Bobo po ako, pero naniwala ako. Bakit ka tumatawag, Chlo? Dahil po sinabi ng aking therapist na mas gaganda ang pakiramdam ko sa paggawa nito, at dahil na-realize ko pong pareho tayong biktima niya. Niloko niya kayo, niloko niya ako, ginamit niya tayong dalawa. At gusto ko po sanang malaman niyo na pasensya na po ako. Totoo po, hindi ko po siya pakikisamahan kung nalaman ko lang ang totoo. Huminga ako ng malalim. Chlo, tinatanggap ko ang iyong paumanhin at naiintindihan ko. Alam ko po kung gaano ka-charming si Leo kapag gusto niya. Alam ko kung paano niya sasabihin ang eksaktong mga salita. Kung paano niya ipaparamdam na espesyal ka, kakaiba. Tumango po si Chlo, basag ang boses. Ipinaparamdam niya po sa akin na importante ako, alam niyo po. Na parang ako ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Alam ko, sabi ko. Ganoon din ang ginawa niya sa akin. Sa simula, natahimik po kami. Pagkatapos po ay sinabi ni Chlo ng halos pabulong. Mukha po siyang napakagaling. Ang bahay sa lungsod, ang bahay bakasyonan, ang kotse, ang mga mamahaling hapunan. Akala ko po ay siya ang gumawa ng lahat ng iyon na mahalaga siya. Hindi siya ang gumawa ng anuman, Chlo. Lahat ng iyon ay akin. Ang bahay bakasyonan ay mana ko sa aking lola. Ang bahay sa lungsod, ako ang nagbigay ng down payment at nagbayad ng 70% ng mortgage. Ako ang nagbayad ng kotse niya.
Ginamit niya ang aking trabaho, aking pera, at aking mga ari-arian upang lumikha ng ilusyon ng tagumpay. At ikaw, nahulog ka sa ilusyon, hindi sa tunay na tao. Diyos ko, bulong niya. Hindi ko po alam. Sabi niya sa kanya ang lahat, na manager siya sa isang tindahan, pero may mga investments, ari-arian. Wala po siyang ibang pinagkukunan kundi ang kanyang sweldo, at ginastos niya ang lahat sa iyo, habang ako ang nagbabayad ng mga bill sa bahay. Kaya, Flo, pareho tayong biktima. Ikaw ay niloko niya tungkol sa kung sino siya, at ako naman ay ipinagkanulo habang sinusuportahan ko ang kanyang buhay. Pasensya na po talaga, Elena. Alam ko pong nagsisisi ka, at tinatanggap ko ang iyong paumanhin, pero Chloe, kailangan mo ring tingnan ang iyong sarili. Nasilaw ka sa pera, sa status, sa mga ari-arian. Hindi mo minahal kung sino talaga si Leo, isang simpleng manager ng tindahan. Minahal mo kung ano ang akala mong mayroon siya. Natahimik po siya. Tama po kayo, aminin niya sa huli. Gusto ko po ang ganoong buhay, ang ganoong estilo, at nang inalok niya sa akin, hindi po ako nagtanong ng masyado, gusto ko lang maniwala. Kung gayon, gamitin mo iyan, matuto ka mula doon. Sa susunod, tingnan mo ang pagkatao ng isang tao, hindi ang kanilang ipinapakitang mayroon sila. At Chloe, huwag mo na akong tawagan muli. Nais ko sa iyo ang paggaling at ang pagpapatuloy, pero kailangan ko rin pong magpatuloy, at ibig sabihin niyan, hindi ka na pwedeng maging bahagi ng aking buhay, kahit bilang boses lang sa telepono. Naiintindihan ko po. Salamat po sa pakikinig sa akin at sa pagiging napakaunawa. Karapat-dapat po kayo ng mas higit pa sa ibinigay niya sa inyo. Alam ko. Ingat ka, Chloe. Kayo rin po, Elena. Ibinaba ko po ang telepono at umupo sandali, pinoproseso ang pag-uusap. Isang bahagi ng puso ko ay nakaramdam ng awa kay Chloe. Talaga nga siyang niloko. Naniwala siya sa isang pantasya na maingat na nilikha ni Leo. Ngunit ang isa pang bahagi ay alam ang totoo. Pinili ni Chloe na makita lang ang gusto niyang makita. Ang pera, ang status, ang mga ari-arian. Hindi niya kailanman tinanong kung bakit kailangan ng isang napakagaling na lalaki na magtago ng relasyon. Naroon ang mga senyales. Pinili niyang baliwalain ang mga ito, tulad ng pagbaliwala ko sa mga senyales noong una. Ang kaibahan ay ako ay nagising, kumilos, at nabawi ang aking buhay. Nagpatuloy po ang buhay. Ang mga buwan ay naging isang taon ng kalayaan, ng kapayapaan, ng muling pagtuklas sa sarili. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan sa ospital. Naglakbay po ako ng mag-isa sa unang pagkakataon sa aking buhay, isang linggo sa Rome na talagang mahiwagang karanasan. Nagsimula po akong magbigay ng klase sa pagpipinta tuwing Sabado ng hapon. Nag-ampon po ako ng isang orange na pusa na pinangalan ng Saffron na humihilik sa aking kandungan habang nagbabasa ako. Nagkaroon po ako ng ilang dates, walang seryoso, simpleng masarap na hapunan lang kasama ang mga interesanting lalaki na hindi nagsisinungaling, hindi nanamantala, hindi nagtataksil. Nalaman ko po na may mabuting tao sa mundo. Nalaman ko po na nararapat ako sa kabutihan. Isang hapon po ng linggo, sa Taglagas, nagpipinta ako sa beranda ng bahay bakasyonan sa Tagaytay nang marinig ko ang tunog ng isang sasakyan na dumarating. Kumunot po ang noo ko. Wala akong inaasahan. Isang pulang sasakyan ang huminto sa pasukan. Bumaba po ang isang matangkad, atletikong lalaki na nakasalamin at may magiliw na ngiti. Hello po, pasensya na po sa abala. Ako po si Ilke Adrian de la Rosa. Kakalipat ko lang po sa bahay sa tabi. Nais ko po sanang magpakilala. Bumaba po ako sa beranda, pinupunasan ang aking mga kamay sa aking pantalon. Elena! Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ang sarap po ng lugar niyo dito. Salamat! Mana po ito sa aking lola. Nag-usap po kami ng ilang minuto. Isa po siyang orthopedic surgeon, diborsyado, at may isang anak na teenager.
Binili niya po ang kapitbahay na bahay bilang pahingahan tuwing weekend. Sige po, sabi niya sa huli, hindi ko po gustong abalahin ang inyong hapon, pero kung may kailangan po kayo, nandito lang ako. At marahil, kung gusto niyo po, maaari tayong magkape minsan. Napakasarap po. Gusto ko po. At ganoon po nagsimula muli ang lahat, hindi sa isang malaking romantikong kilos, hindi sa mga pangakong walang hanggan, kundi sa isang simpleng imbitasyon sa kape, sa isang tunay na ngiti, sa posibilidad ng isang bagay na bago at tapat. Niloko po ako ni Leo sa loob ng maraming taon, nagsinungaling at pinagtaksilan ako. Ngunit sa huli, ang lahat ng ginawa niya ay ang palayain ako. Palayain ako upang matuklasan kung sino talaga ako nang wala siya. Palayain ako upang magtayo ng isang buhay batay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Palayain ako upang sa wakas ay makahanap ng isang taong tunay na magpapahalaga sa akin. Ang bahay bakasyonan, na isang araw ay dinungisan ng pagtataksil, ay naging lugar kung saan ko muling natagpuan ang aking sarili at, sa huli, kung saan ko natagpuan ang posibilidad ng isang bagong simula. Mas mabuti ang mag-isa kaysa masamang kasama, ngunit bukas din sa mabuting kasama kapag dumating ang tamang tao. At marahil lang, ang taong iyon ay dumating na. Para sa inyong mga magulang, mga tito at tita, tandaan po natin. Mas mabuti ang matuwid na gabay at pagmamahal na may limitasyon, kaysa sa bulag na pagmamahal na nagiging sanhi ng kapahamakan. Ang pag-unawa at respeto ang tunay na pundasyon ng isang pamilya, hindi ang pagkontrol at pagtatakip ng kasalanan ng anak. Para naman po sa inyong mga anak, mga kabataan, sana po'y maintindihan nyo. Ang utang na loob at pananagutan ay kayamanan na dapat pahalagahan. Ang pagiging makasarili ay parang apoy na sumusunog sa lahat ng maganda. Walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lamang ang pagmamahal at sakripisyo ng magulang. Matuto tayong magpahalaga at maging responsable, dahil hindi natin alam kung kailan mawawala ang lahat ng iyan. At para po sa ating lahat, sa ating mundo ngayon. Mayroong manipis na linya sa pagitan ng hustisya at paghihiganti, sa pagitan ng pananahimik at pagkilos. Ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag nailagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong pagganti ay isang uri ng paggising ng moralidad. Huwag po tayong matakot na ipagtanggol ang ating sarili at bawiin ang ating buhay, dahil karapat-dapat po tayo sa kapayapaan at kaligayahan. Ang kwento po ni Elena Reyes ay nagtatapos dito. Ano po sa tingin ninyo ang naging desisyon niya? Kung kayo po ang nasa kalagayan niya, mayroon po ba kayong ginawa na iba? Pakiusap po, ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito po ay nagpaisip o nagparamdam sa inyo ng kung anuman, huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi po sa taong naniniwala kayong madadamayan din. At mag-subscribe po sa channel at Tahimik na Ganti upang hindi niyo po mapalampas ang mga susunod na misteryo. Hanggang sa susunod na kwento, at baka po, sa susunod kayo na mismo ang makakatuklas ng sarili ninyong tahimik na ganti.